magandang hapon. So ito na nga pala ang yung total at sukod ng bangka. So ayun yung bangka. And so let's go back to ang topic for today is to total the expenses or magkano tong bangka. So ayan yung ating tatalakayin ngayong araw or sa video na ito. So bago tayo magsimula, paki-subscribe naman. Baka naman. Okay, so let's start. So balik na tayo. So una pa lang sa magsisimula tayo sa makina. Ang brand ng makina is Mazda R2. Galang ito sa Cagayan de Oro. And nabili namin to sa halagang 80,000 pesos. Nagit 80,000 pesos nabili namin to galing sa Cagayan de Oro sa surplus. Sa sikat na surplus dun sa Cagayan de Oro. Tsaka yun na 80,000 plus expenses pag hatid dito. So meron kaming doon na hatid ni Papa. Sila ang nagbili ng makina tapos hinatid nila dito. So yung kibali pag hatid gastos is 5,000 yung bonggo na kinargahan ng makina 5,000. Kasama na rin yun yung driver tapos yung kapatid ni Papa binigyan din ng konting pera. So nasa mga 90,000 na yung gastos sa makina pa lang plus sa tubo pala. Yung pala na higit mga 5k o 6k, 6,000 yung pala na nabili namin doon sa Cagayan de Oro. Tsaka yung tubo ng water cooling system, tubo ng tambutso doon rin binili. At yung ibang parts na kakailanganin ng makina. So kung hindi natin nasa mga 120 yata kabuuan. Kasama na rin yung pagmontar kasi wala kaming welding machine kaya hindi rin kami marunong magmontar ng makina, malaki na makina, yung maliliit lang. So mahigit mga 130k yung lahat ng gastos kasama na yung pagmontar. Sa yung sa bangka naman, kung yung bangka lang yung mismo, yung buo, wala pang kamarote, wala pang mga katig palatik is nasa mga 150 yata. 150. May kasama na rin yung pintura, yung paghulma ng bangka, mga 150. And then yung mga kasama na rin yung mga palatik, katig, and yung kamarote, humaabot na rin kasi yung palatik kasi tatlo yung palatik namin. Binili namin yun sa Lanao del Norte. Yung isa nung palatik is 1,500, tatlo 1,500. Tapos yung katig ngayon is tatlo yung ginagamit namin. Yung tigi-isa ng katig is 400 pesos yata. So apat ay anim lahat tag 400 pesos. So anim. Tapos hindi pa kasama yung mga trapal ganito is nasa mga 200 yata. Hindi ako nakamamali, 200 yata. Kasama na yung accessories, mga suga, ganyan, ilaw. Yung isang ilaw is ang halaga ng 400. Tapos tong generator natin, ito, yan, nabili namin yan sa Maynila kasi merong pinsan si mama na taga Maynila, kasi sa Maynila mas mura doon, kaya nabili na yata namin yun sa halagang
15,000. Tapos yung shipping na sa mga 3,000 yata. Kasi dito mas mahal yung ganito. Mabibili mo ito dito sa halagang mga 23,000 or 20,000. Yung kamarote, yung paglalagay ng salamin. Pagmumunta ng salamin, tapos pintura ulit, tapos ganun. Kaya kung gagawa ka ng ganitong malaking bangka, siguruhin mong marami kang pera. Kasi kung di kasa ng budget mo, talagang ma-stress ka talaga sa pag-iisip kung saan ka kukuha ng pang materyales. Kasi ito ginawa noong way back pandemic pa, 2020. Tapos hindi natapos kasi inabutan kami ng baha. Hindi pa natapos yung canter, inabutan kami ng baha. Kaya sa nakikita nyo, marami pa talagang kulang or mga nagiba kasi hindi na repair namin. Kasi last year hindi kami nakahuli ng marami. Kaya ganito lang, DIY lang yung pag-repair namin dito. So, yun sa baha, hindi natapos. Sa totoo lang, patapos na yan. Sana yun, kulang na ng kamarote, kapig, palatik, mga lantay. Sa kadala lang inabutan ng baha, napunta na sa tubig. So, kailangan na namin itong hindi na pwede ibalik. Kasi mahirap na wala ng dalampasigan. Kasi naubos ng baha. Nala na yung dalampasigan namin. Kaya napilitan kaming gamitin na lang at palitawin ito doon sa may tubigan para hindi magiba. At saka kaya ganun. Kasi mahirap talaga pag yung pinagkukunan mo lang ng income is sa dagat. Tapos gagawa ka ng ganito kalaki. At kasi noon, dalawa kami ng college ng ate ko. Ako nasa mga second year college ako, tapos ate nasa third year college. Si ate nag-aaral doon sa CDO, tapos ako dito lang. Kasi mahirap na kapag pumunta pa ako dito, mas malaki ano namin. Kasi nagtitipid kami, dito na ako nag-aaral. Kaya ganun na mas napatagalan yung paggawa nito. Tapos si Papa lang isang gumagawa. Tsaka lang nga pala. Yung pakyaw nitong kanter kapag gumagawa sila nasa mga 70 yata yung mga pakyaw ng mga carpet, yung mga gumagawa nito 70 yata yung taga Pagadian City gumagawa ng ito pakyaw, which is 70K. So kung gagawa ka nito, magtabi ka na ng 500,000 para sigurado kung ganito kalaki o mas malaki pa. 500,000 na lang yata para hindi kulang or hindi ka makakulangan. Tapos wala nang DIY, talagang gagawa na agad. So ganun, dalawa kaming nag-aaral kaya mahirap. Tapos yung hanap buhay lang is nasa laot lang, kung walang huli wala rin. Makakuha naman si Papa ng tuna, pero mas maganda talaga na yung ganito. Okay naman yung panglalaot niya. Nakapag-aral na nga siya ng dalawang college. Pero gusto talaga ni Papa yung ganito kasi bultuhan. Sa kadalahan ng ganito, matumal. Kaya medyo nagkahirap-hirap. Mahirap talaga yung maging mahirap. And yan. Marami naman siyang huli noon. Kaya ito nakagawa mo ng ganito kasi marami siyang huli naman. Yung mga ginagamit yung maliit pa lang na bangka namin na yun ang pinagtutunan niya. Yung ibang style ng pagtutuna. Kaya naisip niya to kasi yung taga Pagadian City nakapunta dito. Tapos yung huli nila nasa mga tag 50 pieces na tuna. Tapos si Papa dalawa lang, isa lang. Kaya gusto talaga niyang ganito. Kaya sugalan yung paglaot. Kasi tagalaot yung ginagamit yung maliit na bangka, tagalaot nun is gamit yung expenses lang is nasa mga 1K lang.
Pero yung ganito, nasa mga 10K, 9K, or 7K. Kung aabot lang man ng 7K is tipira na yun. Kung 10K is bultuhan na yun. Marami ng gasolina, sa generator, tapos krudo. Matipid naman yung makina nito. 2 container lang yung ginagamit namin pag naglawig ng or pag nilimitahan lang namin yung paggamit na anod or yung gamit yung parachute. Kung maglawig lang ng payaw is isang container lang. Back and forth na yan. So, ayan. Kung gagawa ka ng ganitong malaking bangka, siguraduhin mo malaki yung pera mo. At yung mental health mo kasi kagaya nito, kailangan mo bantayan. Kung mahangin, bantayan mo. Kung maalon, bantayan mo. Kaya may stress ka talaga. Kung gagawa ka ng ganito kalaki, dapat prepared ka lahat. Meron kang pundo at meron kang tagabantay para hindi ka masyadong ma-stress. Kasi mahirap to pag naputol yung pise tapos maalon. Hindi mo talaga ito madadala ng ilang tao lang kapag ito na nagsasada ng pasigan. Kaya dapat sureball talaga dapat butang sa malayo na hindi mapuputol yung lubid or yung pondo, dapat solid. Kaya ganun. So, kung ito total yung gastos namin, nasa mga 390 or 400k na yata. Kung sarili ko lang calculation kasi mulat ako dito. Nakikita ko talaga yung mga binibili dito, mga expenses namin dito. Alam ko talaga kasi akong kapartner ni Papa sa paggawa nitong bangka. Hindi ko lang binablog noon kasi Android pa yung gamit ko, kaya ngayon meron ng iPhone, kaya ginaganahan ako mag-vlog ngayon. Kasi maganda yung quality na inalabas ng iPhone, kaya nag-vlog na ako. So ayan, nasa mga 400k or 390 yung gastos. Kung gagawa ka nito, maghanda ka na ng 400k max or 500k of million. So ang lapad nito is nasa mga 50, 65, 55. Ang haba naman ng canter na ito is 37. Yung haba is 37. Yung kahabog ng parka ng bangka na ito is 42. So, ayan na yung mga lahat ng na masyadong napadami yung kwento ko. So, ayan na yung lahat ng gastos namin sa bangkang ito. At para naman sa mga supporters natin dyan, patuloy na nanonood ng ating vlog, kung nagandahan ka man o nag-enjoy, so subscribe naman at paki-share naman at pindot naman yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin i-upload dito sa YouTube. So ito na yung batch natin para sa mga nagkapa-shoutout o mga supporters natin na nag-comment. Ayan. So salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta, and please be safe all kasi bagyo ngayon. Mukhang matatagalan pa kami maglaot kasi bukol kami ngayon. Wala kaming income, wala kaming pangpunan ngayon. Yung gastos namin last laot is nasa mga 9k. Tapos walang nabalik kahit piso. So maghahanap muna kami ng pangpunan para makalaot. Diyan. Ganito, malaki. Yung parka niya hanggang dibdib ko. Ayan. So, kung gagawa ka nito, magtabi ka ng 400,000, half million, or ang ganun. Kasi meron pa palang bayad sa gumagawa nito. Kung total lang ng materialis, nasa mga 300.
350. 350 plus. Kasama na yung makina. Depende na sa kung gaano kamahal yung makina ang gagamitin mo. Kasi sa amin, nasa mga 130 yung gastos talaga namin. Yung maintenance pa rin, marami pa din. Yung maintenance pa lang ng makina, patay ka na. Kasi, di basta-basta yung paggawa nito at pag-maintenance ng makina. So, halagang 400k or 350 plus, may ganitong bangka ka na. Ito kalaki. So, kung di pa ka nakasubscribe, pakisubscribe naman mga kaigons. And paki-follow na rin yung Facebook page natin. And bye and peace!